So, bakit tina-target ni Marcos Jr. ay ni, Kaufman si Harry at si Hanilet? Bakit hindi si Marcos Jr.? Ang sisihin niya kung bakit ang Pangulong Duterte ay nakakulong dahil alam naman nating kinidnap. So, kailangan talaga nating mapagmatyag mga palangga dahil, mukhang nagki-create ang bangag na gobyerno ng paghahati-hati. At yun nga, yung blame game para magalit ang mga supporters, yung ibang supporters ni Pangulong Duterte na pag hindi napalaya by September ang Pangulong Duterte o di naaprubahan ang kanyang interim release, which is yun nga, inaantala yan at pinaantala mismo ni Kaufman dahil kulang sa ebidensya. So magtataka na kayo kung sino ang nasa likod nito. Bakit si Kaufman ay kating-kate na magpaimbita kay Pangulong Duterte, kay Marcos Jr.? Bakit nakikipagsabuatan siya sa kanyang PR kay Chipmunk para sirain si Hanilet at si Harry Roque? Di ba? Imbis na magpa-interview siya at kundinahin niya ang Marcos Jr., ang bangag at manawagan siya kay Amy Marcos dahil, well, di siya manawagan, nakakausap naman niya na yung kapatid mo ang punot dulo ng pagkidnap kay Pangulong Duterte. Bakit hindi trabahuan o trabahuin ni Kaufman ng mabilis para ma-release ang Pangulong Duterte? Anong ginagawa niya? Ano bang mga ebidensya ang kanyang nililikom? Bakit hanggang ngayon walang update kung kailan niya ipa-file ang interim o temporary interim release ni Pangulong Duterte? Hindi ba kayo nagtataka? Mag-isip-isip kayo. Bakit si Kaufman ay nakikipagsabuatan sa PR para guluhin tayo? Ulituhin ang mga supporters, pag-away-awayin ang pamilyang Duterte. Si Hanilet, si Kitty versus, yung first family. Wala namang away itong mga to. Nagko-communicate naman sila sa isa't isa. Dahil nakita naman natin yan, sinasabi naman ni Inday vocally, na kung mayroon man na idulot na mabuti itong unfortunate fate ni Pangulong Duterte, yung pagkidnap, yung nagbuklod-buklod sila. Bakit ngayon si Kaufman sumasawsaw o nagkikreate ng kaguluhan at umaayon, nagiging bias dito sa mga mangga ay minatics yung tawag nila yan, o a double agent. Bakit si Kaufman nagkikreate ng ganitong paghahati-hati? Kaya valid yung mga tanong ng taong bayan talaga. Sino ang nasa likod ni Kaufman? Yung siyam niyang abogado, yung mga associates na kasama niya sa defense team ni Pangulong Duterte. Sana pala makuha natin yung siyam na pangalan na yan eh. Dahil sabi nga ni Attorney Glenn Siong, transactional si Lisa Tanas. Kung kaya makipagsabuatan ni Lisa Tanas at bilhin ang 2022 election at aregluhin yung kanyang kaso dito sa Beverly Hills, hindi malabong kaya din bayaran ang defense team ni Pangulong Duterte para magkagulo-gulo tayo dito. Dahil napaka-unprofessional na ni Kaufman, wala na siya sa ayos, magre-release ng interview para sirain uli si Hanilet at saka si Harry Roque, na never ever naman na makikialam si Harry Roque, kahit makialam si Harry Roque sa ICC, dahil hindi naman siya abogado ni Pangulong Duterte dyan sa case niya sa ICC. Pero bakit dinadrag ni Kaufman? At sinasabing, pwedeng ma-jeopardize ang kaso ni Pangulong Duterte dahil sa pagiging comical ni Harry Roque at yung ginagawa ni Hanilet. Hindi ba kayo nagtataka?
sino at ano ang agenda at motibo ni Kaufman. Kung siya ay concerned para sa mabilis na paglaya ni Pangulong Duterte, inuubos na sana yung time niya para kumalap ng mga witness, ebidensya, mga dokumento, para i-file niya dyan sa ICC para mapalaya ang Pangulong Duterte. Pero sabi nga ni Spokesman Roque, inuuna pa niya o inuubos niya o marami siyang oras para atakihin, para maging unprofessional, at maging what? Maging maangas o wala sa ayos na abogado na tagapagtanggol sana ni Pangulong Duterte. Ano ang motibo ni Kaufman? Ang tanong ng bayan, siya ba ay nabayaran na ni Lisa Tanas? Ang mga Marcos ba ay behind the scene ay kinakausap siya para pag-away-awayin ang pamilya? Para tutukan si Harry Roque, para kung magkaroon ng delay na naman, hindi na makalaya ang Pangulong Duterte pagdating ng September. Kasi 'di ba, yun ang September 23 is the hearing for confirmation of charges. At hindi natin alam kung kailan uli magpa-file si Kaufman ng temporary interim release kasi nga pinapostpone niya yan. Okay? Sa chamber na wag munang desisyonan dahil mayroon pang kulang na mga dokumento. Ang daming oras, ang daming panahon na nasasayang na sana nakalaya na ang Pangulong Duterte. Dahil sa kadahilanang may edad na, 80 years old na nga, mahina na, may nararamdaman pa, for humanitarian reason. Idiin ang ICC, ang Bangag, ang mga sabuatan ni Bangag, nila Lacanilaw, nila Lisa Tanas, nila Remulla, nung time na dinukot nila ang Pangulong Duterte. Imbis na yun ang pagtutuunan ni Kaufman, mapalaya ang Pangulong Duterte, mas pinagtutuunan niyang maging marites, maging vindictive, maging vicious, maging insecure kay Harry Roque. Never ever nakialam si Harry Roque dyan sa ICC case ni Pangulong Duterte dahil kahit anong gawin, kahit magsalita pa si Harry, hindi siya official at hindi siya itinalagang abogado ni Pangulong Duterte sa ICC. Nandyan lamang siya para magbigay ng suhestyon, ng advice sa pamilya regarding nga dun sa domestic legal remedy. Nagtanong lamang si Hanilet kay Harry ng legal opinion, pero dahil julol itong si Kaufman, tina-target na ngayon si Harry at saka si Hanilet. At sa kasamaang palad, imbis na tulungan niya ang kliyente niya, ang common law wife ni Pangulong Duterte, para paliwanagan kung bakit sinuspend ng ICC ang kanyang visitation rights dahil sa July 19 daw na phone conversation nung nasa Pilipinas si Hanilet. Nagtatawag sila, di ba, over the phone. Hindi maipaliwanag ni Kaufman. So mag-isip kayo, si Kaufman ba ay Bangag team na? Ay maliwanag na Alpotera team siya. Bangag team ba siya? Nagkaroon ba sila ng transaksyon ni Lisa Tanas? Yan ang pag-isipan ninyo. At dapat talaga natin mag-ingay at huwag nating tantanan si Kaufman dahil nakasalalay ang buhay ni Pangulong Duterte. Ulitin ko, dapat natin siyang bantayan sa mga susunod niyang mga script na interview, pero syempre, dapat ang pamilyang Duterte, ang team, ang mga Filipino Council ni Pangulong Duterte, mga abogado niya, mga dati niyang cabinet secretaries, ay mag-intervene na o, somehow mag-advise sa pamilyang Duterte. Baka na hindi nila napapansin na sila ay nagugoyo na ni Kaufman.